Cebu, ang pusod ng kasaysayan at tibok ng kulturang Pilipino. Dito nagsimula ang ugnayan ng Silangan at Kanluran, isang isla na hanggang ngayon buhay na patunay ng pananampalataya, tapang at tradisyon. Itinayo noong 1565 sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi ang Fort San Pedro, ang pinakamatandang tanggulan sa buong Pilipinas. Mula sa simpleng kahoy na kuta, ito'y unti-unting ginawang istrukturang bato upang magsilbing matibay na depensa ng mga Espanyol laban sa mga pirata at mga sumasalakay sa baybayin ng Cebu. Sa loob ng mga makakapal na pader na gawa sa coral stones, naroon ang mga kanyon, kwarto ng mga sundalo at ang lumang barracks na nagsilbing tahanan ng mga mananako. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagbago ang mukha ng Fort San Pedro. Naging kampo ito ng mga revolusyonaryo noong panahon ng paghihimagsik laban sa mga Espanyol. Nang sakupin ng mga Amerikano ang bansa, ginamit din nila ang kuta bilang opisina ng gobyerno at bodega ng supply. Sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, nagsilbi itong kanlungan ng mga sibilyan na tumatakas sa labanan. Mga Cebuanong kumapit sa pag-asa sa gitna ng kaguluhan. Ngayon, ang Fort San Pedro ay isa ng pambansang pamana at tourist landmark. Ang mga lumang bato nito ay parang mga pahina ng kasaysayan. Tahimik, ngunit makapangyarihang saksi sa mahigit 4 na siglong kwento ng tapang, pananampalataya at pagbabago. Sa bawat pagbisita rito, para bang maririnig mo pa rin ang alingaw-ngaw ng nakaraan. Isang paalala na ang tatag ng Cebuano ay hindi basta-basta nagkikipa. Pagkatapos ng kasaysayan, tara sa kusina. Ang lechong Cebu, malutong sa labas, malasa sa loob. At ito ay tinaguriang the best pick ever ng mga food explorer sa buong mundo. Sa bawat piraso, maririnig mo ang putok ng balat at malalasahan ang halimuyak ng tanglad at bawang. Ngunit higit pa sa sarap, ang lechon ay bahagi ng Cebuano identity. Hindi ito basta ulam. Ito'y sentro ng bawat handaan. Mula binyag, kasal, fiesta, hanggang sa simpleng salo-salo ng pamilya. Ang paghahanda nito ay isang seremonya ng pagmamahal at tiyaga. Ang buong baboy ay pinaliliguan ng suka at asin. Nilalagyan ng tanglad, sibuyas, bawang at paminta. Dahan-dahan itong iniikot sa baga ng uling sa loob ng 4 hanggang 5 oras. Walang shortcut, walang palya. Para sa mga Cebuano, bawat kagat ay kwento ng tradisyon, pasensya at pagdiriwang ng buhay. Kaya nga sa Cebu, kapag may lechon, may kasiyahan. At kung walang lechon, parang may kulang sa fiesta.
Sa bawat sulok ng Cebu, hindi lang lechon ang bida, kundi pati ang mga kakanin na nagbibigay tamis sa ating kultura. Ang bibingka, lutong lupa na gawa sa galapong, niyog at itlog, karaniwang inihahain tuwing simbang gabi. Luto sa uling, may bahagyang sunog sa ibabaw. Simbolo ng sipag, tiyaga at pagmamahal ng mga Pilipino sa simpleng pagkain. Kasabay nito ang puto bumbong, kulay ube at kinagamitan ng bumbong o bamboo tube, isa sa mga paborito tuwing kapistahan. Habang nilalagyan ng niyog, asukal na pula at kaunting mantikilya, maririnig mo ang halakhakan at musika ng Pasko sa mga kalsada. Sa Cebu, ang mga kakaning ito ay hindi lang pang dessert. Bahagi ito ng mga piyesta, binyag at handaan. Simbolo ng pagkakaisa at pananampalataya ng bawat pamilya. Sa bawat kagat, mararamdaman mo ang lasa ng tahanan at ang init ng puso ng mga Cebuano. Hindi kumpleto ang pagbisita sa Cebu kung walang pasalubong. Sa Taboan Market, maaamoy agad ang bango ng tuyong isda, danggit, puset at daing. Simbolo ng masarap na simpleng buhay sa isla. Sa bawat kanto, may ngiti ng mga tinderang abala, nag-aalok ng saku-sakong tuyo at bagong prito. Ang halakhakan, tawaran at halimuyak ng isda ay parang musika ng araw-araw na pamumuhay ng mga Cebuano. Pero higit sa mga produkto, ang Taboan ay puso ng alaala. Dito, nagtatagpo ang mga lokal at turista. Nagbabahagi ng kwento habang namimili ng mga pasalubong para sa pamilya. Ang mga tuyong isda, otap at dried mangoes, hindi lang pagkain, kundi mga piraso ng tahanan. Dahil sa Cebu, kahit lumayo ka, may mga lasa at amoy na nagsasabing, nandito pa rin ako, sa isla ng ginto at ngiti. Sa bawat pader, sa bawat lasa, at sa bawat ngiti, ang Cebu ay patunay na yaman ng ating kultura. Isang lugar kung saan nagtatagpo ang kasaysayan at saya. Ako si Dercharo at eto ang Cebu, puso ng Visayas, tahanan ng tradisyon. At eto si Dercharo na nagsasabing, subscribe my channel, leave your comments, share, like, hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko.